Heavenly Father, that is what we like to do, to bring at the feet of your Son, Jesus, everything that is good that we have done today, in the past days. Inaalay namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mabubuting bunga ng gawain mo sa amin. Ganon din naman dinadala namin sa iyong paanan, anuman ang aming mga karumihan at mga kasamaan. Hinihiling namin, Panginoon, ang iyong pagpapatawad at paglilinis. At ngayon, lumalapit kami, Panginoon, humihingi sa inyo ng pagpapala. Nawa pagpalain mo mga buhay namin, palakasin mo ang aming isip at katawan sa pamamagitan ng iyong salita. Tunay na ang salita mo ang gamot sa lahat ng uri ng aming mga karamdaman, tugon sa lahat ng aming mga tanong. Nawa, Panginoon, ang salita mo magkaroon ngayon ng napaka-practical na application sa buhay namin. Turuan mo kami na maunawa ang mga hiwaga, kapangyarihan ng iyong karunungan. Walk in our midst, O God, be our speaker, heal us, inform us, teach us. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Pagka atin po ang pinag-iisip-isipan ng kabanalan ng Panginoon, ay marapat lang talaga na bigyan siya ng isang buhay na malinis, maganda, kaakit-akit sa kanyang paningin. At kung sakali man na tayo ay kinakapos, pag-ibig niya ang nagpupuno noon. Marami tayong mga dinaramdam sa ating katawan, sa ating emosyon, sa ating isip, at kung ano-ano na ang pinaghahanapan ng tao ng mga solusyon para sa kanyang mga suliranin, para sa kanyang mga problema. And now, even health is a big industry. People like to be healthy, people like to live longer, to enjoy more, and to get more out of life. How to be healthy, how to make life easier are very important questions that seldom are referred to the Bible. At yan po ang ating sisikapin ngayon, pag-aralan ang isang bahagi ng salita ng Diyos na nagtuturo ng kalusugan, to health and ease. Yan po ang pamagat ng ating pag-aaral. Salamat, Ama, sapagkat kayo ay Diyos ng kalusugan, Diyos ng ginhawa. Dalangin namin ngayon sa inyong salita, mangusap po kayo. Teach us how to find health tips and wisdom to be healthy in your word. In the name of your Son, we pray. Proverbs 3:5-8. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord, and shun evil. This will bring health to your body, and nourishment to your bones. Isang hindi natin laging inaasahan na panggagalingan ng kalusugan ng ating sariling katawan, yung pamamaraan ng Panginoon. Pero ang sabi dito sa Proverbs 3:5-8, magtiwala ng lubos sa Diyos. Buong buo na isandal iasa sa Kanya, at huwag daw tayong umasa sa sarili lang nating karunungan. Lahat ng ating pamamaraan isuko sa Kanya, humanap ng reference sa Kanyang mga pamamaraan din, at sabi ang magiging bunga nito ay patutuwirin niya ang iyong landas. O kaya, padadaanin ka niya sa matuwid, mas madali na daan. Sabi, huwag kayong magdudulong-dulungan. Yung sa tingin nyo, ang runong-runong nyo, ang gawin ninyo, magkaroon kayo ng banal na takot sa Diyos at umiwas kayo sa masama. Ang paggawa daw ng lahat ng iyon, ang siyang magbibigay ng kalusugan sa ating katawan, sa ating laman, sa ating mga buto. So there are various health lessons, indeed, from these verses. And one of that is to trust the Lord completely, especially when you think otherwise. Madaling magtiwala sa Diyos, madaling sumunod sa Diyos kung yun na rin sinasabi niya ang gusto nating gawin. Madaling sumang-ayon sa Diyos kung yun naman talaga ang balak din natin. Pero kung nagkakaroon ng pagkakaiba yung ating opinion at yung sinasabi ng salita ng Diyos, kung iba yung gusto ng puso natin sa itinuturo ng kanyang mga batas, sino na ang nasusunod? Sabi, kung gusto mong magkaroon ng malusog na buhay, sa Panginoon ka magtiwala ng lubos, lalong-lalo kung hindi ka sang-ayon sa Kanya. Let the Lord lead you in all you do. Hindi lang doon sa mga gusto mong gawin, susunod ka sa Kanya, at sa ayaw mong gawin, yung sarili mo na ang masusunod. Pinapangako nitong Proverbs 3, He will go before you. And what can it mean that the Lord goes before us? It can mean that He will clear the road for you.
Kung ang sinusunod natin yung kalooban ng Panginoon, dito ka dumaan, dito ka magpunta, sa direksyon na yan ka tumahak, ang pwede niyang gawin ay linisin, hawanin ang daan na dadaanan natin, or you could take an already cleared road. Pagka naman ng Panginoon, sinabing dito ka dumaan, alangan namang padaanin kanya talaga sa hirap at dawag at tinik at mga imposibleng daanan. So, mahirap man yon, tutulungan kanya para yan ay mapadali. O kaya talagang alam niyang yun na ang pinakamadaling daan, kaya yun na ang itinuturo niya. 2 Samuel 22:37, you broaden the path beneath me so that my ankles do not turn. Ito pong mga karamihan, ang mga bibigyan ng mga example sa Bible ng mga path, dapat nating appreciatein yung geographical situation ng Israel. It's a very mountainous country. Most of the time, when people have to travel, they have to pass through very steep mountain sides, ravines, and where, the ravine could fall into a very deep valley. Ang kitid-kitid ng mga daan, mabato pa. At pag mabato ang daan, pwede ka matapilok. You know what can happen pag natapilok ka? When your ankles turn, pwede kang mapilay ng napakatagal, maring matagal bago makarecover, at yan ay masakit. At sabi, hinakawan niyo ang daan ko, lumuluwag. Isang talinghaga ng kahulugan lamang niya na yung madali na-achieve natin kung sumusunod tayo sa Panginoon. Ngayon, marami naman nagkakaroon ng karanasan. Sabihin, may mas madaling paraan yung hindi paraan ng Diyos. Kaya nga hindi kami laging gumagawa ng paraan ng Diyos. May ibang shortcut, may ibang madali. Kaya ang sinasabi ng Proverbs 3, huwag ka magtiwala sa sarili mong runong. Kung sa palagay mo, mas madali itong iniisip mo kaysa sa sinasabi sa'yo ng Diyos, mag-isip-isip ka, mas matanda naman sa'yo ang Diyos, hindi hamak, para malaman niya kung ano talaga yung madali. Sa kakitiran kasi ng ating karanasan, sa kaiksian ng ating buhay, kahit ka pa nga 90, 100, ang iksi niyan because God is forever. Madalas tayong natutuksong mag-isip na mas marunong pa tayo kaysa sa Diyos. Na meron tayong mas madaling paraan. Samantalang sinabi niya, yung paraan ko ang daanan mo sapagkat yun ang madali. So sa biglang tingin, parang hindi yun ang madali. At pagka dumarating sa gano'n ang ating buhay, doon tayo dapat ganap na magtiwala. Hindi naman natin kailangan magtiwala sa Diyos kung tayo'y sang-ayon sa sinasabi niya. Hindi natin kailangan magtiwala kung yung inuutos ng Diyos ay yun mismo ang gusto nating gawin. Kailan tayo magtitiwala? Pagkabaligtaran ng kalooban ng Diyos ang sinasabi sa atin ng ating puso na gusto nating gawin. At yung mga pagkakatapit-tapilok na yan, mga pagkakamali-mali, pagkakahulog-hulog, hindi dahil yan sa pagsunod sa Diyos. Dahil yan sa hindi pagsunod. Dahil malinaw ang sinasabi niya, hahawanin ang daan at hindi ka matatapilok. Isa pa po na binabanggit sa atin ng Proverbs 3 is don't ever think that you are wise enough as to not consult God. Sabi niya, don't go before God. Hayaan mo siyang mauna. Huwag kang kumikilos nang hindi ka humihingi ng payo, turo, pagbabawal, limitasyon mula sa Diyos. Kahit si Satanas, nung humiling siya na kanyang pahirapan si Job, binigyan siya ng limitasyon. Ito lang ang pwede mong gawin. Kahit siya nga ino-observe niya yung limits na yon. Tayo pa kaya? Kaya ang sabi po sa James 4:13-15, now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. Sabi, huwag kang magiging mayabang na sinasabi mo, bukas sa makalawa, next month, next year, etong plano natin, ganun ang gagawin natin, pupunta tayo sa ganung lugar, magpapayaman tayo. Sabi, hindi mo nga alam kung ano mangyayari bukas. Tapos kung magsalita ka about next week, about next month, parang alam mo na kung ano mangyayari sa ganun. Sabi ganon, hindi mo alam yan. Ano bang buhay mo? Para ka lang usok. Alam niyo yung usok, halimbawa sa kumukulo na kaldero, may konting usok, pagtingin mo, wala na Sabi ganon ka lang, sandaling-sandali lang ang iyong buhay. Kaya huwag mo nang sasayangin pa sa pagkakamali lang.
Isipin ninyo ang buhay ang iksi-iksi, pero gaano karami na oras ang ginagamit natin sa pagtahak ng isang maling landas at ipagpalagay mong na-realize mong mali, babalik ka ngayon para lang magsimula ulit doon sa tama. Sayang. Kasi hindi na babalik yung nawalang panahon. Minsan, ako'y patungo sa Baguio to speak. Gabi, may nagmamaneho. Sabi ko, sige, matutulog muna ako, ha? Basta sundan mo lang yung highway. Nagtaka na lang ako, sa tagal kong nakahiga doon, hindi man lang ako nasisilaw. Di ba, marami ka dapat kasalubong, masisilaw-silaw ka, makakadilig ka ng mga busina, medyo preno-preno, tuloy-tuloy lang kami. Pagdilat ko, kumahampas na sa bintana nung sasakyan namin ng mga dahon. Ang lapit na namin sa mga puno-puno at dahon-dahon. At ang tingnan ko, kami lang ang laman ng pagkakipot-kipot na daan. Andiyan na yung mga tubo-tubo, ganyan, dumadaan na. Di, siyempre, wala na kami sa highway. Ito naman, driver ko, wala kamalay-malay na wala man lang siya nakakasalubong. Andar siya ng andar. Ewan ko kung natulog ako, baka sa Taiwan kami nagpunta. So, anong nangyari? Halos ang oras na kaming susudo sa maling-mali na yon. So, isang oras yung nasayang papunta, isang oras yung nasayang pabalik, para lang kami makabalik dun sa maling liko, para maitama. Sa buhay natin, gano'ng karami nasasayang na ganun? Dahil nakukulangan tayo ng pagkonsulta sa Diyos. Pinangungunahan natin, sikit tayo ng sikit, desisyon ng desisyon, tapos mali pala. Sayang ang panahon, sayang ang pera, sayang yung lakas. Kaya kung minsan, bago tayo rumunong, matanda na tayo. Hindi mo na ma-apply yung natutunan mo dahil lampas na. Sisikapin mo ngayon ituro sa mga kabataan na ayaw makinig dahil gusto nila matuto sila on their own. Gusto rin nilang magsayang ng maraming oras. Samantala yan nakikinig sa matatanda, nakakatipid ng maraming panahon na masasayang sa pagkakamali. Lalo naman ang matitipid nung nakikinig sa Diyos. Kaya sabi, makinig ka. Lalong-lalot, hindi ka sang-ayon. Huwag kang magyabang na akala mo, hawak mo ang bukas. Isa po yan sa mga panukat ko mga kapatid ko, ang tao young. Between young and mature. Yung young, hindi pa niya naiisip na may nasasayang ng panahon. Sige lang siya ng sige. Pero pagka meron ka ng edad, mature ka na, alam mong, ay sayang. Nasayang yung isang linggo, nasayang yung isang taon. Lalo kasi kung malapit ka ng lumubog, no? Mga nasa alas 5, alas 6 ka na ng buhay, ng gabi, no? Nangihinayang ka na dahil ang konti na lang natitira. Pero yung mga young people, they don't mind wasting 1, 2, 3, 4 years. Kaya, yung mas maaga, mas bata ka, matuto ka agad, mas marami kang mapapakinabangan sa buhay. At sa Biblia, nandiyan yung mga guidance. Mga kabataan naman kasi, kailan ba yan sumusunod sa mga magulang? Pag ding sang-ayon, pag hindi sila sang-ayon, madalas, palihim nilang sinusunod yung sarili nilang gusto. Para ma-realize lang nila later yung mali nila, tulad ng mali yung dinaanan, babalik at babalik din naman. So don't ever think that you are wise enough to believe in yourself more than in God. Especially when there is a conflict of points of view. Madalas nangyayari yan, parang hindi practical yung gusto ng Diyos Parang hindi yan yung magwo-work. Parang hindi yan yung click. Pero sino tayo para sabihin yun? Ang iksi-iksi nga ng karanasan natin. Nagtitiwala tayo sa ating mga pamamaraan, sa ating mga style, sometimes even devious styles, ungodly styles. We think that that is what will work. Psalm 20, verse 7, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Ang ibinibigyan na example dito, mga digmaan. Meron daw na ang lakas ng loob nila, nagmumula kung gaano karami ang mga kabayo, mga karwahe nila. Pero sabi, ang lakas ng loob namin nagmumula sa pananalig namin sa Diyos. Hindi ko mo nananalig ka sa Diyos, wala ka ng horses, wala ka ng chariots. Pero kung puro horses at chariots lang yan, tapos wala yung Diyos sa equation, wala rin mangyayari. At paulit-ulit na ipinakita sa Biblia, yung napakaraming halimbawa, nung imposible, pero ang nananalo yung mga anak ng Diyos. Kasi kinakasihan niya, binibigyan niya ng pagpapala. Psalm 118, verse 8, it is better to take refuge in the Lord than to trust in man, including yourself. So, ang pinagtitiwalaan ng tao kumisan, chariot, horses, or man. Technology, things, material wealth, methods, tools. Pero sabi, wala yan pagka hindi yan ang pamamaraan ng Diyos. So, trust the Lord
to the point of obedience. You don't just say, I trust God. Everybody says that. But do we trust God to the point of obedience? Nagtitiwala ba tayo hanggang makarating sa pagsunod? Trust God to the point of staying away from evil. Yun ang ibig sabihin ng pagtitiwala. Hindi pagtitiwala sa salita, hindi pagtitiwala sa isip, kundi pagtitiwala na inilagay mo ang iyong buhay, inilagay mo ang iyong kalagayan sa kamay ng Panginoon. Pagtitiwala na may action. Tulad nga ng isa noon na may sunog daw, at merong isang bata na natrap sa second floor lang naman ng bahay. At masusunog na talaga siya, maiipit na ng apoy doon, kaya pinapatalon siya ng mga tao sa baba. May kataasan din naman yung talon. Merong isang lalaking napakatipuno ng katawan at talagang malaking-malaki ang mga muscle at braso. Siya sabi, tumalong ka, sasaluhin kita. Hindi naman doon tumalon yung bata, kundi doon sa isang lalaking payat. Alam niya kung bakit? Yun ang tatay niya. May tiwala siya Sabi niya, ba't ako titiwala din sa maskulado na to? Ito, kahit payatot ito Napatunayan ko na talagang mamahalin ako nito, sasaluhin ako. Ganun ang Panginoon Kung minsan, tingin natin sa Kanya, payat. Dahil parang mas maganda yung pamamaraan ng mundo, mas maganda yung konting daya, mas maganda yung pagsisinungaling dito, mas maganda yung shortcut dyan. Parang minamaliit natin yung kakayahan ng Diyos. Pero kung talagang siya ay binibilang nating ama natin, magulang, pinagtitiwalaan, at nakadevelop na tayo ng relasyon, napatunayan na natin kung sino siya, yung mga patunay sa mga nakaraan, practice lang yan mga kapatid, para doon sa isang malaking talon na gagawin natin, a leap of faith. At siguro sa buhay ng tao, may mga 3 hanggang 5 na instances na tatalon ka sa kamay ng Diyos. Nagtitiwala ka lang sa Kanyang salita. Hindi naman hinihingi sa atin yan araw-araw. But there comes a time when you have to take that leap of faith. And when you have to take it, huwag ka doon sa maskulado magtiwala. Baka magbago ng isip habang nalalaglag ka na. Lalo may kasama kang apoy at nagliliyab-liyab ka na. Magtiwala tayo sa Ama, sa Kanyang pamamaraan, sa Kanyang salita. Dahil libu-libong taon na napatunayan ng sangkatauhan ang katapatan ng Diyos, ang Kanyang karunungan, ang Kanyang kabutihan. Pagtitiwala na ang bunga, action. Hindi pagtitiwala hanggang isip lang, hanggang salita lang. Parang si Job, nagtitiwala siya sa Diyos nung siya'y mayaman. Nagtitiwala siya sa Diyos nung may mga anak siyang maramit malulusog. Nagtitiwala siya sa Diyos nung siya mismo ay maganda ang pangangatawan. Pero nung siya ay dinatnan ng pagsubok, naghirap, sobrang hirap. Namatay ang mga anak. Pati sa sarili niyang katawan ay nabalot ang mga suga na makakati. Nagtiwala pa rin ba sa Diyos? Sabi ng asawa niya sa Job 2:9-10, his wife said to him, "Are you still holding on to your integrity? Curse God and die." He replied, "You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble?" In all this, Job did not sin in what he said. Sabi kailan lang tayo magtitiwala sa Diyos? Pag tayo malusog, pag tayo maginhawa, pag tayo mariwasa, pag lahat ng gusto natin ay natatanggap. At tapos, pagka hindi mo na natanggap yan, may sakit ka na, mahirap ka na, di ka na magtitiwala. Sabi, ang pagtitiwala sa Diyos, tinatanggap mo anuman yung inaabot. Kahit ang tingin mo, ahas yung inaabot, tatanggapin mo dahil isda pala yun, akala mo lang ahas. Gaano karaming inaabot sa ating pagpapala ng Diyos ang tinatanggihan natin dahil hindi natin nakilalang pagpapala yon at hindi tayo nagtiwala sa Kanya. Lalong-lalo sa Kanya mga pamamaraan na ang linaw-linaw na nakasulat sa Biblia. Hindi natin masisi ang mga kapwa-tao natin na kung minsan ay hindi makapagtiwala dahil abstract. Hindi niya maintindihan kung anong gagawin niya. Pero paano yung mga nakasulat na talaga sa Biblia, ang linaw-linaw na. Pag hindi mo pa pinagtiwalaan yung linaw na yan, ano pa ang pwede nating pagtiwalaan sa buhay? Trusting, following, and obeying the Lord will make you feel strong. Kahit hindi ka talaga maging strong, when you trust in the Lord, you will feel strong. But the more important thing is the Lord will strengthen you.
And when you trust in the Lord will empower you so that the strength will come from within and from without. Ang pagtitiwala sa Diyos, nagpapalakas ng loob, pero hindi lakas ng loob na wala namang pinagbabasihan, kundi lakas lang ng loob, kundi pinalalakas ka talaga ng Diyos. Psalm 18, 1-2. I love you, O Lord, my strength. The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge. He is my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Ito po kasing psalm ay sinulat ng mga taong sanay sa pakikidigma. Lalong-lalo yung mga bahagi dyan na sinulat ni David. Si David ay isang sundalo. Siya ay mabilis na at madalas na hinahabol ng kalaban, kaya alam niya ang importansya ng bato. Na pagka ikaw ay nasa mataas na bato, may advantage ka na sa kalaban mo dahil ang hirap ka namang panain. They have to defy gravity. Kung ikaw ay nandun sa mataas na bato, batuhin mo lang yung nasa baba. Hindi mo na kailangan ng lakas. Gravity will help you already. At saka siyempre, yung bato can also mean a cave. Sabi niya, you are my fortress, my rock. Na pagka nagpunta ka na sa kuweba, ay meron ka ng proteksyon. Hindi ka na pwedeng tamaan ng mga pana ng kalaban. Hindi ka pwedeng salakayin ng maraming sabay-sabay dahil kung minsan, isa-isa lang yung nakakapasok sa bunganga ng kuweba. At sabi niya, yan ang Diyos. Inilalagay niya ako sa mas mataas na lugar. Binibigyan niya ako ng proteksyon at shelter even from the elements. Sabi, diyan ako kukubli. Diyan ako sisilong. Diyan ako kukuha ng proteksyon at ginhawa sa Diyos. Siya ang aking bato. Kasi minsan inisip natin, isang pirasong bato lang, pero isang malaking bato, bundok, merong kuweba doon, na shelter ka na rin. At yung shelter na yan ng Panginoon, nakikilala lang at nalalaman nung nagtitiwala. Pagtitiwala talaga is a matter of action. It's not a matter of belief in the mind, but committing the practical aspects of your life to that in which you believe. At ang ating pinaka-pinag-uusapan dito mga kapatid, ito daw pagsunod, itong paggawa nito, ano nagiging bunga? Lulusog ka daw. Sabing ganon, pagka ito ang iyong ginawa, this will bring health to your body and nourishment to your bones. Anong kinalaman ng pagtitiwala sa Diyos dito sa health to our body and nourishment to our bones? Sapagkat ang paraan ng Diyos ay spiritual, binibigyan din ito ng ginhawa ang ating isip. Binibigyan ito ng ginhawa ang ating katawan. Baligtarin natin. Ano ba ang sumisira ng kalusugan ng tao? Fear. But fear is not the way of the Lord. Kaya ang laging utos niya, fear not. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Anong kinakatakutan ng maraming tao ngayon? Ay, ang ekonomiya ng mundo bumababa. Ay, maraming matatanggalan ng trabaho. Ay, ganito, ganyan. Paraan ba ng Panginoon yung matakot? Sabi niya, do not fear. May recession o wala, mayroong progreso o wala, andyan pa rin ang Diyos. At ang mahalaga, manalig ka na nandun ng Diyos, hindi ka niya papabayaan dahil mahal ka niya, yung pa lang, magkakaroon ka na ng kapayapaan. Kaya it will bring health to you. But what will fear bring? Fear is not the way of God. It is the way of the devil. He comes to steal, to kill, to destroy. What is another health buster? Anxiety. Mag-alala, mag-atubili, mag-worry. Pero ang sinasabi ni Lord, don't be anxious. Not even about what you shall eat or what you shall drink. Because God knows that you need all this. Sabi niya, ang unahin mo, kaharian ng Diyos. Ibig pagharian ka ng Diyos, gawin mo yung pinagagawa sa'yo ng Diyos, sundin mo yung pamamaraan ng Diyos, yan ang unahin mo. Sabi niya, and God will add all of these things that you want to the equation. Yun ang uunahin mo. Ano pa ang nagpapasira ng ating kalusugan? Anger, hatred, bitterness, which is not the way of the world, of the Lord. It is the way of the world, but not of God. Kasi niya, do not be angry, do not hate, do not be bitter, forgive. This is the way of the Lord. Kaya pag pinag-uusapan natin kanina, ano ba yung mga ways na yan na parang payat, eto yung maskulado, doon ko gustong pumunta? Yung sinasabi ni Lord, do not be angry, do not hate. Mas ay, hindi ako naniniwala dyan. Sa galit ako eh. Nakakagalit talaga. Ibig sabihin, minamaliit mo yung pamamaraan niya. That you'll rather adopt the way of the world
At pag ginalit ka, nagagalit ka nga, nagtatanim ka ng sama ng loob, patuloy ka na ng pupuot, it's the way of the world. Doon ka tumalon sa maskulado sa tingin mo. Na yun ang tamang gawin, yun ang dapat talaga na isagot sa mga gumagawa ng masama. Sumisira sa ating kalusugan, jealousy. May magselos ka talaga. Para kang inaasido niyan, para kang naliligo sa isang drum na asido. Kakainin ka niyan. Kaya ang tinuturo ni Lord sa atin, yung magkaroon ng kapanatagan, kapayapaan, unahin siya. Covetousness can destroy us. Yung walang hanggang paghahangad, lalo sa hindi naman sa'yo, at lalo naman yung hindi mo dapat hangarin. Kaya utos yan, do not covet. Pero gaano karaming hirap ng katawan, panganib, pagkasira ng ating kalusugan ang sinusuong natin dahil sa ating covetousness. Vices. Alam natin na hindi paraan ng Panginoon yung maglasing ka hanggang magkalasing-lasing ka dyan, manigarilyo ka, mag-drugs ka hanggang magkabangag-bangag ka dyan. Hindi yun ang pamamaraan niya. Yung kumain ka ng walang habas, o kaya pabayaan mo yung katawan mo. Kaya sabi, it will bring health to your bones. It will make you feel good. It will strengthen you if you follow the ways of the Lord. Hindi lang yung ways that are moral, even the ways that are very practical. Kasi sinasabi niya, 6 days you shall work, on the 7th you should rest. So even resting is part of our health. Kasama yan sa utos ng Diyos. Sinasabi niya, eto, huwag mong mag-overeat. Katulad lang ng mga Israelites doon, umuulan yung mana, sabi ni Lord, huwag kayong magkumuha ng higit sa kailangan nyo. Kung nung umuulan, yung tinapay na ito na nanggagaling sa langit at inutos ng Diyos, huwag kayong kukuha ng higit sa kailangan nyo. Diba? Bakit sa buffet table, tambak-tambak ang inilalagay mo sa iyong plato? Hindi mo naman talaga kailangan yon. Pwedeng gusto mo yon, pero ang tanong, kailangan mo ba? Ganon talaga karami. So many people become very unhealthy, even in these practical terms. Meron tayong mga bisyo, pag-abuso sa ating sarili. We can go on and on. Pero ang mahalaga na gusto ko na appreciate natin yung mga kapatid, in this health-conscious generation, it's still the Word of God that is the source of the policies and the philosophies of good health. Na huwag ka magtanim ng galit at pagtiwalaan mo yung turo na yon. Huwag ka mag-alala kahit mahirap gawin. So, alam mo, Pastor, mahirap hindi mag-alala. Di sige, hindi mag-alala ka. Di ba mas mahirap yon? At ano naman ang napala mo sa pag-aalala? Sabi nga sa Biblia, hindi mo mapaputi ang isang itim mo na buhok. At hindi mo mapapaitim yung maputi mong buhok. Kahit anong pag-aalala gawin mo dyan, so ba't mo sinasayang ngayong lakas? Why worry when you can pray? Sabi ng maraming tao. Why worry about tomorrow? Hindi mo pa nga alam kung nandiyan ka pa bukas. Why worry about things that are beyond your control? What is important is for you to keep on doing the best within what you can do now. Tomorrow, sabi sa Matthew, will take care of itself. Let the day's own trouble be sufficient for the day. Kaya nga pati sa prayer ang itinuturo, give us this day our daily bread. Araw-araw may bagong pagpapala ang Diyos, so huwag mong patayin na yung sarili, kaaalala sa next year. Nandun pa rin ang Diyos pag dumating yung next year. Pero ang mahalaga, nandun ka pa rin ba? O baka nasira na natin ang ating sarili beyond redemption, that we are self-destructive. Ang tanong mga kapatid, kung inire-relate nitong Proverbs, yung good health sa ways of the Lord at sa pagtitiwala sa ways na yon, ang tanong, meron kaya tayo ngayong mga karamdaman na ang tunay na pinagmumulan is lack of faith in God and believing in our own ways or ways of the world? Gaano karami sa atin na matataas ang mga presyon ng dugo dahil laging anxious or dahil laging galit? Gaano karami sa atin ang nasusuong yung kalusugan natin, yung atay natin nag-overload sa dami ng mga hindi naman natin dapat pinagkakakain na kailangan salain ng atay natin? Gaano karami mga tulog ang nawawala, nakakandapuyat-puyat tayo, nasisira ang kalusugan dahil sa mga pagpupuyat na walang kahulugan. O kaya ay dahil sa mga pag-aalala na kahit naman mapuyat ka ng mapuyat, wala pa rin nangyari. Gaano karami sa mga dinaramdam ng ating katawan at emosyon dahil hindi tayo nananalig to the point of obedience to God's style.
Sa style ng ating pamumuhay, sa style ng ating paghahanap buhay, sa style ng pagbabudget natin, sa style ng pakikitungo sa mga tao. Kasi inire-relate ng Proverbs sa kalusugan yung faith. Faith to the point of obedience. At yan ang nais ko ngayon na ating tingnan. Could we be suffering physically because of ungodly ways? Could we be suffering emotionally because of our ungodliness? Ungodliness doesn't always mean committing moral sin, but just not doing the right thing and not doing the right way. Pag binasa po natin ang Biblia, halos lahat ng ginagawa ng tao, binigyan na dyan ng guidance. Paano ka makikitungo sa magulang, sa anak, sa asawa, sa kapatid, sa kaibigan. Business ethics. Paano ka makikitungo sa mga tao nakakatuwa at hindi nakakatuwa. Andyan lahat. Pag sinunod natin yan, at tayo ay nakikinig sa pamamaraan ng Diyos, pag nahiga ka, makakatulog ka ng mahimbing. Pagka umapag ka at umupo ka sa hapagkainan, magkakaroon ka ng gana na kumain. Pag may ginagawa kang trabaho, you are able to concentrate and you don't fall while asleep and get into all kinds of accidents. Pag sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, sa halip na may kalaban tayo, nagiging mga kaibigan natin dahil sa itinuturo sa ating kagandahang loob, pagpapakumbaba, pagmamahal sa kapwa. So lumagaan ang iyong pakiramdam. Ang hirap ng may kasama na hindi mo gusto. Ang hirap ng na may kasalamuha ka na nagkakainisan kayo. Naapektuhan nun ang iyong puso, ang iyong dibdib, ang pintig ng iyong pulso. Naapektuhan ang iyong kalusugan. Ting naiinis ka. Pero ang dami-daming mga tao, tumanda na lang at lahat, hindi pa natuto na huwag mainis. Yun pa ang nagiging pagkadalubhasa, lalong nagiging mainisin. Lalong humihirap pakisamahan, lalong lumulungkot, lalong gumugulo ang buhay. God is concerned about eternity. God is concerned about eternal life. But part of that eternity is today, this hour, this minute. Minus this minute, minus this hour, hindi na eternity yon. Kaya tayo na lagi nag-iisip ng eternity, yung walang hanggan, huwag natin kakalimutan yung halaga ng ngayon, ng linggong ito, ng araw na ito, oras na ito. Ano ang magagawa natin sa pagsunod sa Diyos para tayo mas maging malusog? Para mas maging maayos ang ating pamumuhay. Kahit gaano kataas ng nararating ng iyong isip, ang bahay pa rin ng iyong isip, yung iyong utak. At yung utak na yon nakatira pa rin sa iyong bungo. At pag yung bungo na yan ay nahampas sa bato, wala na yung utak mo, hindi na yung gagana. Kahit gaano kataas ang iyong ambisyon, lilimitahan ka ng kayang dalhin ng iyong baga, ng iyong atay, ng iyong kidney, ng iyong buto, ng iyong muscles. Bahagi ng tunay na espiritualidad ang pag-aalaga ng katawan. Sapagkat yung espiritu na ibinigay sa atin ng Diyos, diyan nakatira. Pag bumigay na, yung tinitirhan na yan, wala na rin magagawa yung espiritu, kundi umalis. At ano sa mga turo ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalusugan? Siya sa atin natin yan, mga kapatid. Ama naming Diyos, mga bagay na hindi namin lagi na pag-iisipan, turo mo sa amin na ngayon, suriin. Ano po ba sa paraan ng aming pagsunod at di pagsunod sa inyo ang may ginagawa sa aming kalusugan? Ano ba sa mga pamamaraan nyo ang kung susundin lang namin, lalong mapapabuti ang aming kalusugang emosyonal, spiritual, at physical? Ano nga ba sa mga karamdaman namin ngayon, mga sakit ng ulo, mga sakit ng katawan, ang pinagmumulan, kulang kami sa pagsunod sa inyo? O kaya talagang tahasan, sinusuway namin kayo? Mag-isip-isip tayo mga kapatid sa tulong ng Espiritu. Huwag niyo madaliin, samantalahin, suriin ang ating mga sarili. Anong mga problema ang sinusuong ng ating emosyon at katawan dahil sa hindi pagsunod sa Diyos? Anong mga unhealthy lifestyles ang pumapatay sa atin dahil hindi natin sinusunod ang Diyos? Anong mga unhealthy relationships, pakikitungo, pakikipagmahalan o pakikipag-away sa kapwa ang hindi maka-Diyos na nagsusuong sa atin sa mga panganib at gulo?
Aming Ama sa Langit, itong bahaging ito na hindi namin laging napag-iisipan, ituro nyo ngayon. Ituro nyo kami mga pamamaraan kami na hindi makadiyos. Ituro nyo kung ang pananalig namin ay kailangan pa naming dagdagan at ito'y gawing action. Hindi lamang idea, kundi action. So that we will be healthier in our mind, in our emotion, in our hearts, and in our bodies. Magbulay-bulay tayo sandali mga kapatid, at nawa ang bahaging ito ng ating buhay mapagpala sa oras na ito.